Workforce ng bansa ayon sa PSA tumaas daw yung bilang ng mga walang trabaho noong Mayo. So wala nang trabaho tawag din, wala nang trabaho nung mga Pilipino noong nakaraan lalo pang tumaas. Sabi nga dito para sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP or ECOP, nananatiling kulelat sa investment ang bansa. Ang problema nga raw ng bansa sa international relations ang maaaring isa sa mga rason kung bakit humina din ang job creation o paglikha ng mas maraming trabaho. Si Margot Gonzales sa report. Pasok! Sa pinakabagong labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA na ginawa noong May 8 hanggang May 28, pumalo na sa 2.11 milyon ang bilang ng mga jobless o mga walang trabaho sa bansa. Mas mataas ito sa 2.04 milyon na naitala ng PSA noong buwan ng Abril. Ayon sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, ang pagtaas ng bilang ng mga walang trabaho dahil na rin yan sa paghina ng job creation at pagsasara ng ilang kumpanya sa ating bansa. Punto nito dahil sa problema sa geopolitics o international relations, apektado ang investment at turismo na pagmumulan sana ng maraming trabaho. Umatras na ang mga mamumuhunan dahil sa umano'y nakaambang na gyera sa pagitan ng Pilipinas at China, bunsod ang girian sa West Philippine Sea. Yung mga Chinese company na naghinto ng operation din dahil dito sa problema natin. So yun ang nakikita kong marami rin sigurong apektado itong mga inflation, mga kumpanya na lalo na maliliit na medyo instead of expanding, mayroon pa mga nagbabawas ng trabaho. So yun ang nakikita kong rason. Mga investors na medyo nag-aalanganin dito sa atin dahil maraming chismis na baka magkagera, masama tayo sa gera. Marami kong industries na alam na mag-i-invest sana, hindi natuloy. Actually, isang survey na nakita ko, yun sa 2023, halos zero investment ng Chinese sa Pilipinas. Sa tourism, bumagsak din sa services. Laki na ibinagsak dahil yung mga turista nila napunta sa Thailand, napunta sa Indonesia. Ang Pangulong Marcos, simula nung maupo sa pwesto, kaliwat ka ng foreign trips na ang ginawa para makapanghikayat ng mga investor. Sa katunayan, mahigit 20 bansa na ang pinuntahan niya sa loob ng 2 taon niya sa Malacanang. Pero ayon sa ECOP, kulelat pa rin ang Pilipinas pagdating sa investment. Problema, dito sa Asia, with all the efforts of the government, of the president, kulela tayo. Kulela tayo dito sa investment hanggang ngayon. With all the, pinakahuli tayo. Sinabi rin ng ECOP na ang pagtaas ng pasahod sa mga manggagawa sa National Capital Region ay hindi ramdam dahil sa walang humpay na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pagdating araw sa pagbibigay ng subsidiya ay kulelat ang Pilipinas kung ikukumpara sa mga ibang malalapit na bansa. Ang problema, there is a misconception sa mga kababayan natin na yung minimum wage natin is napakababa. Ang totoo, pinakamataas ang minimum wage natin dito sa ASEAN region ngayon. Noong isang taon, medyo nauusan tayo ng Indonesia kasi nagtaas sila. Pero nung lumabas yung last year, yung 40 pesos na increase na sa Metro Manila, saka yung 35 ngayon, number 1 na naman tayo, pinakamataas. Bakit may problema in spite of that? Kasi pataas nga ang bilihin. Wala tayong subsidy sa like our neighbors, may subsidy sa fuel, mababa ang power cost nila, electricity, tapos yung mga agricultural products nila, mas competitive tayo, very uncompetitive productivity natin. So yung kaya mataas ang presyo natin. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Mark Gonzales, SMNI News. Nako po. Banat Bay, anong masasabi mo sa balita na yan? Di ba nung nakaraan sa Hong Kong, meron kang mga nakausap doon na mga OFW. Kinakabahan sila dahil baka
dahil dito sa nangyayari sa West Philippine Sea na gulo at yung pangbubuli natin, actually tayo nagbubuli sa mga Chinese eh. Hindi naman tayo binubuli. Well, siguro doon sa West Philippine Sea side, baka may mga nangyayari doon. Pero yung mga Pilipino dito sa Pilipinas, grabe ang pangdidemonize sa mga Chinese. So, kinakabahan yung mga OFW natin sa Hong Kong, Macau, and sa China na baka dahil sa ginagawa natin, pauwiin na lang sila ng mga employers nila ng mga Chinese. Ganoon din dito sa Pilipinas, karamihan ng mga employers natin banat by Chinese eh. Di ba? Ako, isa lang masasabi ko dito. Isang kasinungalingan yung balita na yan. Kasinungalingan yan. Hindi ko alam kung saan nyo nakuha yan, SMNI. Kasinungalingan. So for the first time, nagsinungaling ang SMNI. SMNI. No. Kasi, ang dami ngayong trabaho. Yung mga vlogger, yung mga tambay. Tambay sa kanto. Naging vlogger. O, di ba? Ang dami sa kanila ngayon, bayaran na. So, dumami ang trabaho nila. Yung mga troll, nakatambay lang sa bahay. O, binabayaran na rin sila ngayon para manggulo. O, di dumami trabaho. So, maraming nabigyan ng trabaho yung gobyerno. Lalo na si Tambi. Si Tambi yung pinakamagaling pagdating sa pagbibigay ng trabaho. Kahit yung nakatambay, nagkakatrabaho. Di ba? Tinatambayan nila tayo. Tapos nagtotroll sila dito sa programa ng SMNI, pati sa mga banateros. Kaya, sa tingin ko... Trabahong pailalim naman yan, banat okay. Hindi naman nabibilang yan. Coach Oli, correct mo nga ito si Ban. And then, kidding aside, alam mo, sa totoo lang, nung nagpunta tayo sa Hong Kong, yan ang isang bagay na iniisip ko talaga eh. Sabi ko ba, etong Hong Kong, matagal na namin kasing hindi napupuntahan to. Dati, madalas po ako dyan, nung hindi pa uso mag-Japan, madalas po tayo sa Hong Kong. Alam mo, dati, hindi ganyan kaluwag yung airport. Hindi, lang niya, mga siguro less than 5 years or 10 years. Hindi ganyan kadami ng, dami. Ngayon, grabe na po, para nga ang bilis pa rin ng takbo nila. Tapos, tayo, parang ganun pa rin. Di ba? Ibig sabihin, talagang... Sila paganda ng paganda, tayo, pabulok ng pabulok. Parang walang nakikreate na trabaho sa atin. Yun nga lang, yung mga political... paid vloggers lang ang nabibigyan ng trabaho. Pero the rest, wala. Parang lalo pa nilang tinataboy dahil nga dito sa ginagawa nilang pagdidemonize sa mga Chinese. Diba? Kaya tuloy itong mga Chinese, sila talaga ang may mga negosyo. Diba? Pag sinabi mo, kaya nga, alam mo ba ibig sabihin kung bakit ganyan? Negosyo. Diba? Chinese na Chinese, negosyo. Yung pa lang yung kikita mo na kagad na talagang mga Chinese talaga ang may pakananang negosyo sa Pilipinas. Diba? Coach Oli. Kaya tayo napag-iwanan ng husto. Kaya nung dumadaan tayo sa mga tulay, naku, tayo may kailangan yung mga infrastructure na yan. Hanggat magnanakaw ang mga nakaupo, wala pong patutunguhan tayo. Yung mga trabaho na sinasabi, wala tayo. Tapos saan tayo nakafocus? Hanggang ngayon, kung yung ibang bansa nakafocus sa infrastructure, tayo nakafocus sa politika. Magkakaroon ng reward para kay Pastor Kibuloy kapag nahuli, 10 million, demanda to si Trillanes, kaliwat kanan. Anong pakinabang? Walang nakikinabang dyan, kayo-kayo lang. Kaya, ewan ko, nung nasa bus tayo, di ba, nag-uusap-usap tayo, sabi ko, nakakaawa ang bansang Pilipinas. Hanggat may mga politikong gahaman sa pera, gahaman sa power, ang focus wala sa pag-unlad ng bansa, wala tayong patutunguhan. Masakit po, pero real talk po yan. Iiwanan tayo ng mga ibang bansa. Yan tinatawag na ayuda mindset sa Pilipinas. Kasi tayo talagang ang ginawa ng gobyerno, pinaasa sa ayuda. Hindi sa trabaho. Dapat ang gobyerno nagkikreate ng trabaho. Hindi nagkikreate ng listahan ng bibigyan ng ayuda. Yan mismo. Ano tayo kasi, fiesta mentality tayo. Hanggat nasa ang focus natin, libangan, fiesta. Wala akong masama sa fiesta, ha? Pero yung mentalidad natin na may fiesta sa San Juan, Basaan, masaya na tayo ng ganyan eh. Diyan tayo minulat ng mga politiko natin, tambay-tambay eh. So suma total, Coach Oli, na ano tayo? Na budol na naman tayo. Kasi
lagi nilang sinasabi na napakaraming investors ang sa kanila, nagtawag diyan pledge. Saan banda? Di ba? Nung kanilang mga biyahe, kasi sabi nga dun sa balita, napakarami ng mga investors, di umano ang dami ng bansa na napuntahan for the past 2 years. Lagi naman nila sinasabi na maraming mga nag-pledge ng kanilang investment sa Pilipinas, pero bakit tumataas yung bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas? So, kailan ba magmamaterialize itong kanilang pagbiyahe-biyahe nung mga nakaraang 2 taon? Oo. 2028 daw. 2028? Kung kailan matatapos na? Wala. Pero alam mo, magtataka ka kasi walang media ang nagdi-discuss niyan na umaalis na ang mga Chinese businessmen dito sa Pilipinas dahil sa ating pinagagawa. Kasi alam mo naman yung mga ibang media dyan, tuta ng kano eh. So, kung ano lang yung magandang pakinggan, yung laging magsuserve sa ginagawa ng Amerika, yun lang ang ibinabalita. Pero yung epekto na ginagawa ng ibang mga media na keso natatakot na ngayon sa mga Chinese, wala. Kaya tuloy, isipin mo, yung pa talaga ang tinaboy natin, ha? At kaya ito nga kanina, nung sa isang meron nag-interview sa atin at tinanong sa akin kung ano yung masasabi ko. Ito alam niyo yung recent pirmahan ng Pilipinas sa Japan? Natawa talaga ako doon. Kasi mantakin mo, Pilipinas ang kakampi, Amerika at Japan. Inaaway China. Pero pagdating sa kasaysayan, yan ang sumakop sa atin. Sino ba ang sumakop sa atin, di ba? Yung Amerika at Japan. China, wala. Sila, nagdala-dala lang ng mga benebenta, yun lang. Di ba? Sabi nga nila, di ba, ang kultura ng Chinese ay naka-embed na yan sa DNA natin. Before pa po dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, ay nandiyan na yung mga Chinese. Kaya nga, di ba, ang binondo natin ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Dahil since the beginning, nandito na talaga yan. Bago pa man makapasok ang mga Espanyol, nandito na yung mga Chinese at nakikipag-komersyo na sa atin. So parte na ng natin yan, ng kalakaran natin, lalo na sa ekonomiya natin, noong pang-unang panahon. Kung kailan naman sa makabagong panahon na nakikita naman natin yung advancement nila sa lahat, teknolohiya, sa infrastructure, doon naman natin sila tinataboy. Kaya sobrang talaga yan. Sobrang nakakalungkot. Coach Oli, may gusto kayo dagdag? Ano lang yan fake news kasi yan. Dahil gumagawa lang sila ng hate campaign. Kailangan magalit tayo sa Chinese, negosyo, tapos sa bandang huli, alam naman natin, iko-connecta nyo lang sa Duterte. So, ano yan parang sinasabi nga, dapat may infrastructure tayo. Hindi tinuloy dahil proyekto ni PRRD. So, saan tayo pupunta? Wala din. So, lahat ng mga dapat na may continuity, budol. Meron ba? Nawala din. Speaking of Chinese, ipinaliwanag ng isang eksperto ang totoong dynamics ng China at US sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ano kaya ang magiging epekto nito sa mga Pilipino? Si MJ Mondihar sa report. West Philippine Sea o mas kilala sa international parlance na South China Sea. Ito ngayon ang sentro ng hidwaan ng China at ng Pilipinas. Ngunit sa panayam ng SMNI Radio sa eksperto sa usapin na si former UP Professor Roland Simbulan, pinaliwanag niya ang tunay na tunggalian ng Estados Unidos at China sa pinagagawang teritoryo. Tama, girian ng Amerika at China at hindi ng Pilipinas at China. Ani Simbulan, naggugulo nga ng US at China sa kung sino ang magiging numero 1 ekonomiya sa buong mundo. Bakit nga ba mahalaga sa China ang West Philippine Sea? Paliwanag ni Professor Simbulan, trade route ng mga barko ng China ang pinagagawang teritoryo. Bagay na nais raw kontrolin ng US para kontrolin ang pasok at labas ng mga produkto o imports at exports ng China sa hangaring mapigilan ang pagsirit ng kanilang ekonomiya. Pag halimbawa yung US 7th Fleet na actively nag-ooperate dito sa South China Sea, i-blockade lang nila yung Strait of Malacca dito sa bandang south natin, malapit sa Indonesia, at saka yung Sea of Japan sa norte, mapipilayan talaga ang Chinese economy. Kaya yan ang pangungot ng China na kung mangyayari yun. Kaya bilang pang-counter ng China,
Inimbento raw nila ang 9-dash line para magkaroon ng claim sa nasabing mga teritoryo. Territorial claim para makapaglagay ng military installations, may pwesto ang kanilang nuclear-powered submarines at lagyan ng mga puwersa magpapatrolya sa lugar. Gusto nilang i-counter yon in advance, tulad nung nabanggit ko, kaya inimbento nila itong kanilang 9-dash line para i-claim ang halos buong South China Sea para makontrol yung operations ng US 7 Fleet at iba pang mga navies, no? Di ni Professor Simbulan, binibilisan ng US ang tangkang pagkontrol sa South China Sea habang hindi pa nauungusan ng China ang kanilang military powers. Ito rin ngayon ang dahilan kung bakit maraming EDCA sites sa Pilipinas. Parang forward base tayo ng Amerika ngayon, para tayong aircraft carrier dito, no? Na kung mag-install ng Tomahawk missiles dito ang US na nakatutok sa kanilang mga, lalo na syudad, no? Pinakamalaking syudad, Beijing at Shanghai, talagang matetreten sila, at lalo na dito sa South China Sea. Naniniwala naman si Simbulan na ang agresyon ng China sa mga pinagagawang teritoryo ay dahil sa labi sa pagpapagamit ng kasalukuyang administrasyon sa mga kano. Nagngingit-ngit sila kung bakit natin uli pinapagamit itong ating teritoryo, posible laban sa kanila at natetreten yung kanilang security. Nakikita naman ng dating UP professor na makakaapekto sa foreign policy ng Pilipinas ang labis na pag-alyansa nito sa Amerika. Maaari namang masundan ang mga paliwanag ni Professor Simbulan sa 3rd edition ng kanyang aklat na kamakailan labang inilabas. Taong 1984 at 85 pa inilabas ni Simbulan ang una at ikalawang edisyon ng kanyang libro na naging pasihan ng mga pag-aaral sa presensya ng US military bases sa bansa. Hango ang libro sa kanyang panayam sa mga taga-US government na may alam sa deployment ng US military assets sa Pilipinas. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar, SMNI News. Nakakatakot kasi talaga to, Banat Bay, itong napipintong gera na to dahil lang dito sa palakihan ng ego ng dalawang bansa na ito No, kasi 'di ba nitong nakaraan lang si President Putin ng Russia nagbigay ng kanyang statement at medyo nakakatakot yung statement na yun dahil binulgar niya na meron na daw mga short-range missiles ang Amerika na nandito sa Pilipinas. Hindi natin binapaalam sa mga Pilipino yun, tapos ngayon nagkukumahog di umano ang Amerika para i-pull out lahat ng ito dahil nabisto sila. Pero nabalitaan ko, hindi nila pinupull out. Hindi pa rin daw nila pinupull out. Kaya nga sa loob-loob ko, bakit kailangan pang magka-exercise? Palusot lang talaga yung exercise Pinaghahanda talaga tayo sa isang matinding gera. Coach Oli, naku, budol budol, hindi ba? Kasi, di ba sabi nila, yung EDCA sites na yan para daw sa humanitarian purposes. Hindi, una pa lang budol na yan. Kung ano pa man yan, kasi yung una sinabi, di ba, narinig nyo interview before the campaign, wala daw papapasukin na EDCA. O ayan, may nakapasok. So doon pa lang budol na. Pero ako hindi ako concerned sa away ng US tsaka China o kung sino man. Kasi bahala sila kung gusto nila mag-away. Ang masakit nito, yung mga nakaupo na walang konsensya na idadamay tayo sa away ng iba. Kasi wala na tayong magagawa sa gera sa away ng ibang bansa. Hindi na natin sakop yun. Hindi natin responsibilidad yun. Kaya lang, pag tayo ay naisasama dyan, anong ginagawa nyo dyan, mga nakaupo? Diba? Bakit tayo madadamay sa ganyan? Wala naman tayong kinalaman. Buti kung kayo at 10 ng mga anak ninyo ang kasama dyan. Pag nagkagera naman, sigurado ako, lilipad kayo, kami maiiwan Yun na nga ang problema. Hindi, nakikinig kasi sila kay Tariela Si Tariela talaga, isa sa mga... Pero alam mo, Banat Bay, akala ko si Tariela, akala ko siya talaga ang spokesperson ng Coast Guard. Hindi, spokesperson sa WPS. Oh, okay. Bagay magkakasama yan, si Trililing, Tariela, tsaka si Abalos. Panalo. Grabe. Parang sigurado ako mapapaunlad din na ang karnabal. Dapat kasi talaga nakikinig ang ating Pangulo sa mga eksperto dyan. Hindi yung mga alam naman nating tuta lang ng Amerikano. Kaya maniwala kayo sa akin, pagka nagkaroon na ng ganyan, isa yan sa mga magdi-disappear. Magpupunta kung saan-saan yung mga yan.
Kawawa rin tsaka tayo, kawawa talaga tayo. Wala tayong kaalam-alam. Mga Pilipino, magaling lang sa Facebook eh. Magaling lang maipag-away sa social media. Pero sa totoong gulo, maniwala kayo, saglit lang, baka wala pa isang araw. Kung talagang gusto tayong pasukin ng China, wala tayong magagawa. O itong mga Amerikano na to, nung panahon ng Hapon, ganyan din yan, I shall return. Diba? Nung nagulantang sila sa mga Japanese dahil binomba ng Japanese yung kanilang mga fleet sa Hawaii. Anong ginawa nila? Umalis sila, iniwanan nila Pilipinas. Pagbalik nila rito, durug na tayo. O bagamat nanalo tayo, pero ang laki ng damage. Mga damages na naidulot ng World War II sa atin. At hindi na natin deserve na madamay pang muli dyan. Kung gusto nyo maggera, China and America, dalhin nyo sa inyong mga bakuran yung away ninyo. Huwag nyo kaming idadamay. At yung atin namang mga opisyal ng gobyerno, siguro mas mainam. Tsaka libre daw yan, hindi umuupa yung EDCA na yan. Oo, yan ang sinasabi. At tayo pa daw, nagbabayad ng kuryente dyan. Yun ang ibang mga sinasabi nila dyan. So, the EDCA alone, Visiting Forces Agreement nga, pinigilan ni PRRD yan nung time eh. Dahil parang feeling ng mga kanunoon, mas marami silang or tayong natututunan sa kanila. Well, in fact, mas maraming natututunan yung mga sundalo nila in terms of survival sa mga Pilipino. Dahil alam naman natin, yung mga sundalo natin, kulang na kulang sa kagamitan niya, pero go pa din yan. Pero alam nyo ba, may nabalitaan ako. May chismis ako nabalitaan. Ano yun? Wag na, bukas ko na lang kikwento. Anood kay bukas, ha? Oo. Para makikwento ko bukas. Ay, andito nga pala si Banat Bay bukas. Oo nga. Yeah, speaking of yung welfare ng ating mga kababayan, Diyos ko po, yung mga OFW, Banat Bay, yan ang ating mga bagong bayani, abamantakin mo, meron silang mga balikbayan boxes na hindi nakakarating sa kanilang mga mahal sa buhay. Ay, grabe. O imagine, pinaghihirapan ng mga OFW natin yung bawat sentimo ng pinagbibili nila para sa manamahal nilang mga pinagtatrabahuhan dito sa reason bakit sila lumayo sa bayan natin. Mantakin mo, marami daw sila mga packages na hindi nakakarating sa kanilang mga minamahal sa buhay. Dapat ito isa sa mga tinutugunan. Hindi kayo nahahati. Ha? Baka maraming mahal sa buhay. Kaya hindi daw talaga dumadating Actually, ako sa akin, ang dami din nagme-message, sana ma-tackle ninyo ito, sabi nila. Kasi ang dami ng mga nagre-reklamo tungkol dito. Siyempre naman, pinaghirapan nila yung mga pinambili ng mga kung ano-ano dyan. Tapos, hindi lang makakarating. Okay lang naman siguro na mangyari yon, pero ang masaklap is, dinidedma ng mga ahensya ng gobyerno natin itong claims ng ating mga OFW na alam naman natin, si Mocha Uso, napakalapit sa kanya ng mga OFW, Banat Bay. Alam mo, maganda nito, mag-interview tayo ng OFW na nawalan. Kung gusto nyo po, kontakin nyo po dito. Meron ba tayong email dyan na paari silang kontakin? Meron akong isang grupo ng mga OFW na matagal nang nangihingi ng audience sa atin. Hindi ko lang pero one of these days kontakin natin or kahit mamaya kontakin natin para kapag available sila, i-interviewin natin sila dito. Yung mga nawalan, maganda kasi para ma-realize ng gobyerno. Alam mo, nangyari na yan nung kay Pangulong Duterte. Kasi, di ba, nagiging issue yan noon. Kaya nga nag-utos dati si Pangulong Duterte na parang dalhin nyo na lang. Tapos, hindi na bubuksan. Basta balikbayan box, wag nang buksan. Dire-diretso na lang yan. Di ba, naging questionable nga yun sa ilang mga kababayan Oo. Sabi ni Pangulong Duterte, basta balikbayan box, wag yun ang buksan. Tapos idiretso nyo na lang para siguradong makarating sa inyo. At marami nang natanggalan dyan dati, anong panahon ni PRRD. Marami nang natanggalan dyan ng mga lisensya na, yung mga courier. Courier na yan. Ngayon, ewan ko kung ano nangyari. Kasi panay ang panay ang pautot nila na OFW, yun daw mahal na mahal daw ng gobyerno to OFW, pero every time na merong hinaing yung mga OFW, parang di naman nila pinahinggan. Pero Banat Bay, kaibigan mo si di ba? Si Secretary Ignacio Arnel. Baka maaaring mailapit din natin to sa kanya, tapos ma-interview natin siya regarding this. Pwede, sa mga susunod na panahon. Coach Oli, may idadagdag ka? Wala naman kasi nung ako nag-OFW, sa awa ng Diyos, hindi naman nangyari sa akin to.
Pero kasi yun yung mga panahon ng panahon ni PRRD yun. So baka nung panahon ni PRRD, takot gumalaw yung mga mga kawatan dyan. Ngayon, nanumbalik na. Hindi, may suggestion ako sa mga OFW. Huwag nyo nalambilan sila dyan. Huwag nyo nalambilan ng pasalubong. Maglasada na lang kayo, Shopee. Shopee! Commercial. Hindi, totoo kasi nanakawin din naman eh. Di ba? Kaya lang, siguro yung iba, inuuwi din kahit yung mga sobra-sobra nila. Oo, kinalumaan. Pero kung wag nyo nang, kasi baka nakawin lang eh. Diba, Natbay, alam mo ba na para makabuo ka ng isang buong kahon, ilang buwan mo, halos isang taon mong balimbawa, ang sweldo mo ngayon, bibili ka 5 corned beef. Ganun sila, hindi sila yung instant, bubuuin nila yung isang buong kahon. Kailangan nila ng mahabang panahon para lang mabuo yan, mapuno yan. Tapos, pagdating pa sa padalahan, Diyos ko, mawawala pa in transit. So talagang napakalaking issue nito na sana talagang tutukan to ng gobyerno. According dito sa balita, parang hindi yata pinapansin ng pamahalaan itong ganito. Baka feeling nila napakaliit na bagay nito. Kaya nga, alam mo, mga OFW, nananawagan tayo. Pagkakataon nyo na sa 2025, may online, di ba? So pagkakataon nyo nang gumanti. At saka at the same time, nai-scam na nga kayo dyan sa boxes na yan. Huwag na kayo papascam sa mga vlogger. Nagpapascam pa kayo sa vlogger eh. Next topic! Next topic, konektado rin dito sa konektado rin dito sa OFW. Apektado tayong mga mahilig magbiyahe dahil ang terminal fee dyan sa airport, tataas. Diyos mio. Wala naman tayong magandang serbisyong nakukuha sa mga airport natin. Coach Oli, anong iyong Pero mag-iingat kayo ha. Pag kayo babiyahe, sisiguraduhin nyo yung bagahe nyo walang bala. Delikado yan. Lalo na yung bala nakalagay pa sa magazine. Naku, kulong ka dyan. Delikado. Pero batiin mo naman yung immigration na kumuha ng bala. Ano? Yung custom na kumuha nung magazine mo. Hindi, wala. Hindi nangyari yun. Kayo talaga. Pero dyan sa ang magazine mo na yung malaswang magazine. Kasi may dala-dala ka pang magazine eh. Terminal fee. Kayo dalawa. Mahilig kayong magbiyahe. Tataas daw. Sa tingin nyo, okay lang? Nakita naman natin airport natin. Hindi, okay lang sana kung may pakinabang. Kung nakikita mo, di ba, halimbawa sa ibang bansa, nagtatak sila pero kita nila yung resulta. Kung itsura ganyan, tingnan nyo. Hindi nga, para daw maayos, kailangan magtaas ng terminal fee. Para daw maayos. Ganyan na yan. Budol na naman ang patutunguhan natin yan. Magkukuha, tapos maayos. May nangyayari, wala din. Diba? Pero ito, basahin natin. Nilinaw naman nila International Airport Authority na panukala pa lamang at wala pang katiyakan kung kailan at magkano ang idadagdag sa kasalukuyang terminal fee sa Ninoy Aquino International Airport. Kasunod ng balita na posible itong tumaas sa 2025. Si Cherry Light sa report. Cherry Light. Inaasahan ang pagtaas ng terminal fee sa Ninoy Aquino International Airport sa 2025. Sabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista, maaring tumaas hanggang 950 pesos mula sa kasalukuyang 550 pesos ang terminal fee. Ito nga'y sa gitna ng 170.6 billion pesos rehabilitation project na isasagawa ng San Miguel Corporation Consortium sa main gateway ng paliparan simula sa Setyembre. Sa kasalukuyan ay nasa 200 pesos ang halaga ng terminal fee para sa domestic flight, habang 550 pesos naman ang para sa may international destination. Sinabi din ng kalihim na ang eksaktong halaga ng pagtaas ay aaprubahan pa ng kabinete. Paglilinaw naman ni MIAA General Manager Eric Jose Ines na ang pagtaas ng terminal fee ay proposal o panukala pa lamang kasama sa pagtaas ng mga bayarin ng mga airport stakeholder. Yung pagtaas ng airport fee, hindi ba apurbahan pa ng kabinete yan eh. Oo, magsasama yun, lahat yan. Proposal lang naman yun eh. Kaya mahirap magsalita kasi hindi natin alam kung anong magiging desisyon ng national government. Sinabi din ni Ines na bago pa man siya umupo sa pwesto ay pinag-aaralan na ang panukalang pagtaas ng rates. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News. Ito ba ito? Cherry Light? Ako. Napakagandang balita niyan. Pero napakapangit para. Pero ano yan May nagsabi dito. Sige. Totoo ba ito? Panahon ni PRRD tinanggal ang bayad sa terminal fee?
ni-require niya yung mga airlines na isama na yung terminal fee sa mga tickets pagka bumibili. Pero ngayon, planong itaas from 550 to ng 950. So 400 pesos. Grabe kayo magtaas ha. Halos doble yung itataas. Kaya dapat mag-ingay kasi sabi nila panukala pa lang eh. Oo, kung makakalusot lang. Ganun ang style kasi dyan eh. Kung makakalusot lang, kung hindi, edi keep natin yan. Huwag kayong mag-expect ng magandang services. Kasi parang ganun na nangyari, banat ba eh. Since hindi nyo naman in-approve yung dagdag na terminal fee, huwag kayong mag-expect na lumamig yung mga aircon natin, yung mga aircon dyan sa paliparan natin. Diba? Coach Oli, nung nagpunta tayo ng Davao nung nakaraan, grabe ang Terminal 3. Diyos mio, lintik talaga yung Terminal 3, parang Divisoria. Kahit yung umuwi tayong Terminal 1, yung ngayon ko lang pag may pababa doon, yun yung panahon ng lola ko, sinusundo ko sila, namin sila. Yung pababa doon, pag talagang may rayuma ka, gugulong ka eh. Yung itsura noon, yung pa rin. Yung pa rin. Ilang beses na nagtaas yan, ha? Wala. Kaya sabi ko yung terminal fee, 550 o 950 yan. Sa 550 palagay ko, kung hindi ko kurakutin, masusolusyonan yung problema niyan eh. Kasi napakadami namang pasahero. Ewan ko alam nyo ba na tayo lang ata may terminal fee? Sa ibang bansa, kasi every time dati nagbubook kami sa book ng show ng Mocha Girls, lagi kong syempre sinasama ko sa singilan yung terminal fee, di ba, sa client ko. Mga producer out of the country. Nagtataka sila, para saan yung terminal fee? Sa kanila naman daw wala. Ewan ko, sabi ko, para sa bulsa ng mga politiko namin. Ganun talaga eh. Kesa naman nakawang kayong harap-harapan, kasi pag di nila tinaas yan, pipitikin na lang nila yung mga dumadaan sa Pero banat ba galing tayo sa airport ng Hong Kong. Ang ganda. Galing din tayo, nagpupunta tayo ng Japan. Nakikita natin airport ng Japan. Tapos nung nakaraan, dun sa border ng Macau, nakita, bus station lang to. Mas maganda pa yung bus station sa Hong Kong kaysa airport natin. Ganun tayo. Grabe yung bus station sa Macau, Ang lupit. Ganda talaga. Sa atin, wala na. Kaya nga tapos gusto pa magtaas. Anyways, sabi nga natin, yung mga frequent traveler, tsaka sana hindi yan ma-implement sa mga OFW. Sa mga turista siguro, pwede. Halimbawa tayo, mga alis lang tayo for leisure, pwede tayo bayad ng terminal fee. Pero sana tanggalin yan sa mga OFW. Kasi, kaya isama na dun sa ticket. Yung pagbili mo, hindi, kung pwede nga, siyempre mahal pa din yun eh. Lalo na kung yung ticket... Hindi, nakasama na sa ticket yan, yung terminal fee. Iba pa yung airport tax. Iba pa yung... may tax pa na isa. Kaya nga, daming binabayaran Iba pa yung yung terminal fee sinasama na talaga sa ticket. So, ibig sabihin, yan yung ginawa ni PRRD. Yung mga tickets magmamahal. Kaya nga yun yung magmamahal. Tapos, yung isa pang tax, yun yung airport tax. May tawag doon eh. Kasi pwede mong isama yun, pwedeng hiwalay. Okay, so, yung iba, usually, para hindi na sinasama abala din. Dapat pati yung bayad sa park and fly. Kasama na sa ticket, sana, isama na, Anyways, ayan, ito naman sa ibang balita, nakatakdang maghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman ang ilang grupo ng magsasaka laban sa ilang opisyal ng Tariff Commission dahil sa umano'y irregularities sa pagpapatupad ng Executive Order 62 or 15% na taripa sa bigas at iba pang produktong agrikultural. Si Sheena Torno, magbabalita. Bagsak na ang presyo ng palay ng mga magsasaka dahil sa pagpapatupad ng Executive Order 62 o ang pagpapababa sa taripa ng mga inaangkat na produkto gaya ng bigas. Ito ang sinabi ng grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG kung saan naglalaro na sa 17 pesos ang presyuhan ng palay na ikinalulugi ng mga magsasaka. Bago pa man ang implementasyon ng EO 62 nitong Hulyo 6, ay dumulog na sa Korte Suprema ang ilang grupo noong nakaraang linggo para hilingin ang Temporary Restraining Order o TRO na magpapahinto sa naturang kautusan. Sa ngayon ay wala pang inilalabas sa desisyon ang SC hinggil sa petisyong inihain ng mga grupo. Pero hindi raw dito natatapos ang laban ng mga grupo ng magsasaka sa hindi makatwirang pagbabawas ng taripa ng gobyerno. Sinabi ni Jason Kainglet, Executive Director ng SINAG, nakatakda silang maghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman laban silang opisyal ng Tariff Commission, isang ahensya sa ilalim ng National Economic and Development Authority o NEDA.
Yung pag-usap namin kanina, magpa-file tayo ng kaso sa Ombudsman against the officials of the Tariff Commission. May mga pine-prepare pa kasi yung mga ilang documents na kailangan natin with regards sa officials ng NEDA board. Pero in the meantime, this Monday, yung kaso against the commissioners of the Tariff Commission. Patong-patong na reklamong kriminal at administratibo ang hihahain nila sa ombudsman laban daw sa mga commissioner ng Tariff Commission dahil umano sa irregularidad. Yung administrative kasi mismo mga officials ng Tariff Commission ang lumabag sa mismong batas niya. Ang Tariff Commission kasi is guided by the CMPA, yung Customs Modernization and Tariff Act. Ang problem, sila mismo, they did not conduct any hearing, any consultation with regards to Executive Order number 62. So yun, administrative case. Number 2, yung criminal, kasi may mga na-epekto ang sector, particular ang agriculture sector, sa kanilang hindi paggampan ng kanilang sworn duty. Umaasa sila ng agarang aksyon ng ombudsman oras na makapaghain ng reklamo laban sa mga opisyal ng gobyerno at gayon din sa Korte Suprema hinggil naman sa hinihiling na TRO. Bukas anya sila na makausap ang Pangulo at personal na maiparating ang kanilang mga pagtutol hinggil sa EO 62 na magpapabagsak sa sektor ng agrikultura. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNA News. Napakalaking issue niya, 15% tariff na yan sa sa bigas ayan, napakalaking issue niyang 15% tariff na yan sa bigas, mga bossing. Pero banat ba isang mainit dito si Senator Amy Marcos dito sa 15% tariff. Oo, pero di ba galit na galit siya sa administrasyon dahil dito. Pero saan ba tatakbo? Di umano si Amy Marcos pagdating ng senatorial election sa 2025. Meron tayong natanggap na parang unofficial lineup ng mga senatoriables ng Uniteam. At talaga naman nagulat tayo sa mga nandiyan. May nalaman ako dyan Senator Amy. Ano? Hindi ko pwede na namang i-chismis ewan ko ba yung may mga nagkikwento sa atin, laging sasabihin, wag mo mong ikikwento yan sa iba, ha? Ang hirap ng ganun, wala Di ba? Napagkakatiwalaan kasi ang banateros pagdating sa impormasyon kasi hindi tayo bida-bida marami tayong mga impormasyon na nakukuha pero hindi natin Hindi natin dinadivulge. Kasi nga, Basta ito lang masasabi ko, wag kayo maniniwala dyan kay Senator Amy. Iba ang karakas niyan. Iba ang lumalabas sa bibig niyan at iba yung ginagawa niyan. Kaya, mahirap magsalita pero... Magkapatid nga. Oo, iba. Kaya, ewan ko lang sa inyo, matagal ko nang sinabi, naamoy ko na noon pa yan Kasi marami dyan, yung lalo na yung vlogger na pinagpipilitan niya. Bakit mo ba pinag-iinitan si Senator Amy? Hindi na naman niya trabaho yan. May DDS vlogger na ganyan. May ganyan? Oo. Tapos, sabi ko, sige, one of these days, mapapatunayan ko sa inyo na yan si Senator Amy ay isang tanso. Kaya ito na, di ba, lumabas na sa listahan na nasa tanso team pa rin siya. Wala na. Baka siya yung tinutukoy ni BP Sara na mangga. Ewan ko lang, Hindi natin alam. Pero may tanong ako sa inyo, anong apelyido ni Amy? Nagbago ba? Hindi. Kalma lang kayo Marcos kasi... Actually, Manotok dapat. Pero anong gamit niya? Marcos pa din ang ginagamit kasi niya. kontra siya ng kontra, di ba? Kontra siya ng kontra, dak-dak. Yung gawa, iba. Ngayon, papasok na sa Uniteam. Di lumabas ang tunay na kulay. Sabi ko sa inyo, mag-iingat kayo. Kaya, tapos magagalit kayo sa amin pagka sinasabi namin yung katotohanan. Minsan kasi yung katotohanan masakit. Pero, yun ang totoo. Ito lang ang tatandaan nyo. Senyalis pa lang yan nung una, di ba? Kumuha na ng mga vlogger si Amy. Di ba? Nagpunta pa sila dun sa naggaganong-ganon pa sila. Di ba? Kahit yung kaibigan nating nagsumama dun. So dun pa lang may maaamoy ka na Sino itong mga vloggers? Hindi ko alam Hindi, meron yan. Ito ba yung Ensimada? Oo, ito yung kasama yan. Bali, nagkagulo-gulo sila. Yung iba napunta kay Amy.
Oh. Kaya nga papansinin mo, may iba din dyan na Duterte supporter na hindi binabanatan si Amy. May mga vlogger dyan na hindi binabanatan si Amy. Hindi ko alam yan, mamaya bulong nyo sa akin kung sino yan. Sinabi naman ng ating mga kaibigan din sa ano, kasi katulad niyan, hindi ba katulad ikaw, Banat Bay, sinasabi nila na kumbaga kini-question nila yung iyong loyalty sa mga Duterte. At sinabi nga ni Trixie Cruz Angeles sa kanyang vlog na hindi mo pwedeng questionin yung loyalty ni Banat Bay kay PRD. Even PRD acknowledges it. Parang si Amy Marcos lang din daw yan. Na si Amy Marcos kasi, bagamat hindi tayo pa nagtitiwala sa kanya, never naman daw iniwanan ni Amy ang mga Duterte. Siyempre, kailangan niya. Talaga naman. Sabi nga ni Jay Guevara, ito yung natin, kasama natin, kumuha ng vlogger sa pamamagitan ni Sino yun? Ewan ko. Ayan basahin mo. Si V. Ay, si Ate B ba yan? Ay, okay. Sige, hindi ko alam yan. Hindi ko alam yan. Pero kayo na ang bahalang dyan. Chismosa rin to si Jay Guevara. Si Jay Guevara, ewan ko dito. May pagkaano din to. Pero yun na nga yung lagi natin sinasabi patungkol dito sa mga galit na galit sa administrasyon, pero makikita natin na nasa administrasyon. Marami tayong makikita dyan. Diyan sa listahan na yan, pinakita ko na yan noong nakaraan sa ating, live. Pero hindi pa naman yata yun ang official. Kasi si Sandro Marcos, nagbigay din siya ng statement na kailangan daw nilang makabuo ng malakas na slate for senators. Kunin nila yung 3 Duterte. Kung malakas. Para malakas. Pwede rin naman. Bakit hindi? Hindi ba? Sabi ko nga, mga Duterte, siguro kahit isang partido magsitakbo yan, Duterte yan. Kahit independent yan. Ako gusto ko kunin nila si Trillanes. Kasi kawawa naman yung mga taga-Caloocan kung tatakbong mayor ng Caloocan. Hindi naman mananalo yan. Hindi naman mananalo. Hindi naman mananalo yan. Pag tumakbo yan. Grabe yung kapal ng mukha nun, Sagad sa butong kakapalan ng mukha ni Trillanes. Hindi mo nakita yun na aninag yung anino niya sa Caloocan. Ngayon gusto pang maging mayor. Tapos ang pinatayo lang dyan, kasi alam mo, yung mga senador, may mga allotment yan. Diba? May mga allotment na pwede silang mag-download ng budget doon sa isang lugar, hindi man lang niya binayayaan ng Caloocan. Mantakin mo, taga doon ka. Hindi mo man lang binayaan na ang ginawa lang niya yung basketball court. Mahilig talaga sa court to baka doon siya doon ihiring yung mga demanda niyo sa court niya. Oo, sa Trillanes court. Oo nga ginagamit actually ni Trillanes itong kanyang, yung binigay sa kanya ng mainstream media na mileage para sa dalawang bagay. Hitting 2 birds in 1 stone, ika nga. Maaga siyang maging relevant dahil sa 2025, alam naman na tatakbo yan sa Caloocan. Pangalawa, makabanat siya sa mga Duterte. Kita mo naman, may masinampa siyang kaso kay Bongo. Hindi ba, Banat Bay? Yung recycled na Yeah, recycled. Sabi nga nila, una yung plunder and then itong frigate. Alam mo yung sa frigate pakipaliwanag nga, Banat Bay. Yung frigate, yung yan yung libre yan. Libreng gate, no? Hindi, basta ang kanyang akusasyon lagi, gusto niya itigil ng mga kamag-anak ni Bongo yung negosyo nila. Na napakalabo naman po nun. Diba? I mean, bago pa naman maging senador, si Senator Bongo, bago ba maging presidente si Pangulong Duterte. Ito na yung mga negosyo niya. Negosyante naman, kaya nga Go yan ang apelido niya kasi mga Chinese na mga negosyante yan, titigil na lang sila. Ang mali quotation niya kasi dito, bawal daw ang kamag-anak. Hello, anong bawal ang kamag-anak? O di sana yung mga bilyar, wala na. Tsaka ito naman ang bilyar, yung mga Cayetano, yung mga Estrada, mga may mga negosyo yung mga yan Ang tanong, kung ginamit ba yung power ni Senator Bongo o kaya ni Presidente Duterte para makakuha ng project. Matagal naman na may mga project yung mga yan. Yun ang mahirap patunayan. Kasi dito, sinasabi niya na, or parang gusto niyang sabihin, na may conflict of interest. Pero malinaw naman doon sa kanyang demanda na wala naman siyang inaakusa na nagkaroon ng nakawan dito. Ang sinasabi lang niya ay na-award yung mga projects sa mga companies na pag-aari ng mga kamag-anak
ni Senator Bongo. Sabi ko nga, let's say for example, totoo yan. Ang tanong, natapos yung project? Binulsa ba yung pera para sa project? Yun ang tanong kasi dyan din magfo-fall yung paggastos ni Inday Sara sa budget ng 125 million in 11 days. Kasi ang tanong, yung pera binulsa ba o napunta sa tama? O kasi kung napunta sa tama, 'di ba kasi katulad lagi natin sinasabi, okay lang na magkaroon ng na magkaroon ng dynasty. Dalawang klase ang dynasty, isang dynasty na nabwisit at saka isang dynasty na nakakabuti sa taong bayan. So, kung totoo, itong mga akusasyon niya kay sa pamilya ni Bongo, kailangan mapatunayan din niya na illegal yung pag-award ng mga proyekto na yan doon sa mga beneficiaries ng project, di ba, Barat Bay? At saka, ito dapat pa nga sagutin ni Trillanes. Idadamay ko ng SMNI. Para ang pangalan po nung aming writer, idadamay ko sa demanda just in case. Hindi, kasi may lumabas, yung instructor ni Trillanes mismo, may nilabas na post. Dati pa to 2018, na di umano, ulitin natin na huwag kang bingi, di umano, yung kanyang pamilya daw ang maraming mga pinagagawang anomalya. At ikaw daw ay pa-VIP habang nagkapahirap yung mga kasamahan mo, nandun ka lang sa opisina, natutulog, kumakain. Di umano. Di umano. Oo, sabi ng aming writer. Kasama sa demanda to. Di ba? Hindi lang ako, dapat pati kayo. Hindi, di umano lang naman. Sama-sama na. Kaya nga dapat sagutin niya. Di ba? Ito, meron talagang direktang sinasabi, di umano, na talagang pagnanakaw. Yung kay Senator Bongo, wala naman siyang sinabi na nagnakaw o di kaya may ginamitan ng kapangyarihan nila Pangulong Duterte. Walang ganun. Di ba? Kaya, Trillanes, kung ako sa'yo, tumahimik ka na lang. At least, pag tumahimik ka, unless you are a paid attack dog. Unless, wala ko sinabing ganun ka. Ito, babasahin di umano ko lang, Yung ito, statement to ni Senator Bongo, Di umano lang yan, Sabi ni Senator Bongo, in an interview, Go called Trillanes an attack dog. Who filed the complaint against him and Duterte because the 2025 elections are near. Tamadyang si Trillanes, yan ang totoong corruption. Bayad ka ng gobyerno noon, hindi ka naman nagtatrabaho ng maayos. Oo, meron pang ang bali-balita na yung driver daw nito, consultant din niya. Tapos ang sweldo, ang laki-laki consultant parang ghost employee na parang gano'n. Di umano to. Hindi, tsaka naging matunog na issue yan noon, yung na yan, na di umano, driver lang niya, pero consultant. May mga ganyang... At saka si Senator Bongo nagsabi niyan, na attack dog. Si Senator Bongo, ito binasa ko lang. Binasa lang namin, Kung attack dog siya, anong klaseng aso kaya yan? Askal lang siguro Askal to, no? Uy, wag magagalit yung mga mga beauty beyond breed. Wag ganun. Chihuahua. Dapat kahit anong lahi. Pero yung sinasabi kasi yung Chihuahua, maingay yun, di ba? Pwede rin. Kahit wala namang kinakaulan, kahol ng kahol. Ganun yun Minpin. Ayan, napakaingay. Hindi natin sinasabing aso siya, All bite. All bark, no bite. Ang sinasabi lang natin, yun ang sinabi ni Senator. Matindi naman kasi talaga tong matindi naman talaga tong Trillanes na to. Napakahilig niyang mag-ingay, banatan kahit sino. Pero na naman siyang sinasabi, Banat Bay, na si Inday Sara daw ay hindi naman daw kilala nung siya tumakbo bilang VP. Hindi daw siya kilala. Kasi nakilala lang daw to sa TikTok. Tapos nakilala lang daw siya nung naging siyang VP at nung naging siyang Department of Education Secretary. Nakita daw na tamad at mahina. Saan ba nakatira yan si Trillanes? Parang tanga lang. Hindi ko maintindihan na hindi kilala si Inday Sara samantalang mas maraming botong nakuha si Inday. Hindi mananalo si Marcos kung hindi dahil kay BP Sara. Tapos hindi kilala. Alam mo, parang kung tumakbo nga si BP Sara, siya presidente ngayon Para magkaklase sila ni Gadon, no? Oo nga. Parang sa isang eskwelahan sila nag-aral, dadalawa lang sila estudyante. Malagay ko teacher nila si Franz Castro pa.
No? Tatatlo sila, walang due na yan. Hindi. Kahapon ka pa, mainit ka kay Franz Castro. Hindi Parang naman, ganyan ang mga hindi type naman, mo, ha? Hindi naman. Inaano ko lang kasi di ba sila ang mainit eh. Oo, sila yung mahilig magsalita tungkol sa mga Duterte. Pag pinagtanggol natin yung mga Duterte, magdedemanda. Dapat hindi ganon. Alam mo, dapat binaban na yan eh. Ng korte. Si Trillanes. Kasi darating na naman, may daladala na namang paperman, tapos daladala na alam naman mo, seriously, mga reporter. Dagdag trabaho yan sa korte natin. Tambak na nga yung demanda, tapos magdadala pa ng mga demandang walang kakwenta-kwenta na wala naman talagang ikakapanalo. Dapat magkaroon ng yung matinding counter pagka natalo. Diba? Pwedeng idemanda ng bonggang-bongga. Oo, totoo yan. Pero ito, isang balita, importante rin to. Hindi pa man napapatunayang may sala si Pastor Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ ay heto na naman may 10 milyong piso ng patong sa ulo ang butihing pastor. Daig pa ang isang kriminal sa laki ng pabuyang inilaan ng pamahalaan sa sino mang makakapagpaturo or makapagtuturo sa kinaroroonan ni Pastor Apollo. Para sa dalawang opisyal ng gobyerno, meron daw nagiging obstruction of justice sa isyong ito. Bagay na agad namang sinupalpal ng isang batikang abogado kasabay ng paglilinaw kung ano ang talagang obstruction of justice ayon sa saligang batas. Narito ang report ni Sara Santos. Bakit pa kayo kailangan mag-gano ng 10 million? Ibig sabihin yan, sinusuhulan mo yung mga nandyan sa Kingdom of Jesus Christ para isuplong ang kanilang religious leader. Naku, kayo talaga. Just do your homework. Lunes ng hapon nang inanunsyo ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos ang 10 milyong pisong pabuya na ibibigay ng gobyerno sa kung sino man ang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ. Maliban dyan, sinabi rin ni Abalos na may tig 1 milyong piso ring nakalaan kapalit ng impormasyong tutunton sa 5 iba pang co-accused ng butihing pastor. Unang-una, akala ko ba may intelligence kayo? Di ba? Sinalakay nyo pa nga eh. Ano na nangyari sa intelligence nyo? Para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, ang pinakabagong hakbang ngayon ng Administrasyong Marcos Jr. ay parabang suhol sa mga miyembro ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC, kung saan si Pastor Apollo C. Kibuloy ay ang founder at spiritual leader. Anya, marami parang mas malalaking problema sa bansa na mas kailangang pagtuunan ng pansin. Tataka nga ako bakit tinatarget nila si pastor ang daming problema ng bansa. Ordinaryong o kung baga, maraming warrant of arrest na inisyo ang hukuman. Trabaho nila yan na ipatupad nila. Kung hindi nila ipatupad, resign na lang sila sa mga trabaho nila. Sa kasalukuyan ay kinukonsidera naman ni Philippine National Police o PNP Chief Police Major General Romel Marbil ang pagsasampa ng reklamong obstruction of justice laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaan na kamakailan lang ay pabirong sinabi ni Duterte na alam niya kung nasaan si Pastor Apollo C. Kibuloy pero hindi niya raw ito ituturo. Samantala nilinaw naman ni Attorney Panelo kung ano ang obstruction of justice ayon sa saligang batas. Hindi ko naman maintindihan kasi si PNP Chief. PNP Chief, mawalang galang na sa'yo. Magkonsulta ka muna sa abogado mo. Kasi wala kayong basihan. Ang batas sinasabi, kailangan knowingly, willfully, harboring a criminal or concealing a criminal. Pag meron kang ginawa that will delay the arrest, the investigation, the prosecution, yun ang obstruction of justice. Nagpatutsada pa si Marbil at sinabing hindi raw pastor si Pastor Apollo, kundi isang pugante, bagay na sinupalpal agad ni Attorney Panelo. Mr. Chief, PNP, kahit pa assuming even a fugitive from justice siya, pastor pa rin siya. Bakit mo tatanggalin ang pagkapastor niya? Ang labo mo naman, ano ka ba? Paano ka ba naging PNP Chief? Saka, alam po ninyo, tandaan ninyo, ang presumption of innocence sa ilalim ng saligang batas, maliwanag. Hanggat hindi yan nakukonvict
nako-convict beyond a reasonable doubt, hindi yan isang kriminal. Yan yung huwag niyong kalilimutan. Sa huli, iginiit ni Attorney Panelo na ginamit lamang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang sentido komon sa pagsagot sa mga katanungan ng mga reporter kung alam niya nga ba kung nasaan ang butihing pastor. Mali kasi sinasabi nila na si Presidente Duterte, nagsabi daw na, alam ko, secret, kayo naman. Pinapatawa lang kayo ni Presidente Duterte Jr. Ano naman kagad? Kagat naman kagad kayo. Ha? Unang-una, if you remember, may mga press con siya, di ba? Earlier on. May sinabi niya nasaan siya, alam niyo ba nasaan? Nandun lang yan sa Tamayong, wala na may ibang pupuntahan niya. Madali sinabi niya na nga Kasi he's just using his common sense. Dahil saan nga naman pupunta si pastor? Hindi ka naman makaalis ng Davao na hindi ka makikita. Siyempre, sasakay ka ng sasakyan o eroplano. Sa dami ng tao, kilalang tao, sumalalaban. Kaya, pwede ba mag-aral muna kayo ng inyong batas? Sige, file niyo para pagtawanan kayo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Sara Santos, SMNI News. Ayun na nga. So, mga kaibigan, meron po akong announcement. Nakita ko na po si Pastor. Akin na yung 10 milyon nyo. Nasaan? Nakita ko po sa Hong Kong. Hati-hati tayo dyan, ha? Wala, yung mic mo, sarado. Kaya, nananawagan tayo sa DILG, lalo-lalo na kay Abalos, habang nanginginig siyang gumaganong-ganon siya. Parang action star na siya. No? Ganon-ganon. Abalos, nakita ko na si Pastor. Kaya akin na yung 10 milyon. Sa puso ng mga taga-KOJC sa Hong Kong. Marami pa yun, sobrang dami nila. So, 10 million, 10 million, 10 million, 10 million. Marami, hati-hati tayo. Hindi, pero nakakatuwa. Kasi yung bayad daw sa akin 5 million. Kay Pastor 10 million. Malapit na ako. Konti na lang. Konti na lang. Pastor ka na. Magka-presyo kayo, ha? Dyan, sa puso ng mga kababayan natin si Pastor. May sumalubong sa'yo. Sino yun? Sino yun? Si Pastor din yan. Tinanong ko nga kung single siya. Sabi, single ako. Sabi nang gano'n. Sabi ka ako, hindi. Anyway, ayan o. Ang pogi naman yan. Sino yan? Yan tumatakbo na yan. Akala mo healthy, pero pagkatas niya, hingal-hingal yan. Ayan. Lahat ng mga nandiyo dyan. Nandiyo dyan si Pastor. Pero successful yan. Parang naging maisug, no? Maisug talaga yan. Very successful. Sino yung may pogi sa likod? May extra pa. Ayan, ha? Pero yun nga yung Coach Oli. Sandali, baka muna seryosohin, ha? PNP chief, wala. Hindi ko po alam, ha? Sinasabi ko na napaka-gullible. Sandali, baka mamaya maniwala sila, eh. Alam mo naman. Napaka-gullible nila. Sinabi lang ni Pastor Apollo Kibuloy na alam niya kung nasan si PRD. Sabi ni PRD, alam niya kung nasan si Pastor Apollo Kibuloy, pero hindi niya sasabihin secret. Pantakin mo, ang PNP, naniwala. Diyos ko, sabi ko, ibang klase talaga. Ito ang mga may hawak ng bansa natin ngayon. Ng intelligence. Diyos ko po, Coach Oli, pakikomentohan yan. Pero seriously, kung gusto nyong respetuhin, sir, mawalang galang po. Yung sinasabi nyong hindi pastor, si Pastor Kibuloy, ayan po ay pagtawid na sa isang reliyon. Yan. Konting respeto sa mga relihiyon. Yan. Sir, pasensya na po, pero hindi po natin dapat binabastos ang mga reliyon. Oo nga. An accused is considered innocent until proven guilty. Siguro, sir, alam niyo yan. Di ba, sinabi ba namin na yung mga manyakol na pare, di na pare? Ang dami niyan, nanggagahasa ng mga altar boy. Ang dami niyan, nasa libro pa nga yan. Tinawag ba natin silang hindi pare?